Samantala, dala pa rin ang pagsasailalim sa state of calamity ng Cotabato. Kausapin natin ang spokesperson ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na si Major Reynaldo Balido Jr. Magandang tanghali, Major Balido. Si Princess Abiba po ito. Magandang hapon po at magandang hapon sa ating mga nanonood. Nakikinig. Alright, sir, diretsuhan ko na po kayo. No? Ano na po yung status ngayon po sa report mo na paglindol dyan sa may Cotabato? Mayroon na po bang naitalang mga damage or casualties po? Base pa rin po sa ulat, yung naitalang 7 nasugatan, yun lang po yung naiulat sa atin na casualty. Pero dun sa mga damages, may mga natanggap na po tayong reports na nadagdagan po yung bahay ng mga, yung pamilyang apektado. Sa mga bahay naman po, na-assess po ng ating mga assessment teams na yung mga napaunang ulat na 141 na bahay, hindi naman po talaga napinsala. Alright, sir, sa rough estimate niyo po ba, mga how much na po ang na-cost po ng damages na ito? Wala pa rin po tayong estimate. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-a-assess ng ating assessment team. Kasama na po yung DPWH, yung DepEd dahil may mga eskwelahan pong nasira and yung portion ng tulay at saka kalsada. Wala pa rin po tayong amount sa ngayon. Alright, so aside nga po dun sa nasabi po ninyo na mga nasira po ng mga bahay, eskwelahan at syempre po no, itong mga iba pang mga infrastructures. Ilan na po ba yung naitala po na numbers po ng mga tao po na affected dyan po sa may Cotabato? Base sa natanggap nating report, 200, may 200 pamilyang apektado. Sa iba't ibang barangay, ang unang napaulat sa atin is 2 barangay pa lang noong mga nakarang araw. Sa ngayon, natanggap na natin yung dagdag na report ng ating Office of Civil Defense ng Region 12. Nadagdagan na po yung mga lugar na ina-assess nila. Alright, sir, ano po ba yung naging hakbang po ninyo ng NDRRMC sa pagtugon nga po dito sa mga naapektuhan ng paglindol? Dito po sa mga naapektuhan ng paglindol, nauna pong tumugon dito yung lokal na pamahalaan ng Carmen. Sa ngayon, nakabigay na po sila ng pinansyal, tulong pinansyal. Namigay po sila ng 10,000 pesos each family dun sa 46 families na apektado doon sa barangay Kimadsil. Ngayon naman, itong pamahalaang probinsya ng North Cotabato ay naghahanda na rin para tugunan naman yung mga iba pang pamilyang naapektuhan. Alright, sir, saan po ba ngayon ang mga affected po na mga tao po sila nakastay? Saan po sila nakastay ngayon? Yung iba po, nandun sa kanila mag-anak, doon sa mga hindi naapektuhan. Yung iba, hindi naman po lumikas sa kanilang mga bahay dahil hindi naman po ganun kagrabe yung pinsalang natamo. Alright, sir, meron lang po akong itatanong, no? Aside nga po dyan sa mga nasabi natin na mga data, pero how about nga po doon sa pagsuspindi po nitong pasukan po? Kailan po ba magiging resume ng klase dyan? Inaantay po natin yung resulta ng pag-assess ng ating mga experts, mga engineers, dun sa pinsalang natamo po nitong mga eskwelahan para tingnan nila kung hindi na to pwedeng pagstayan ng mga mag-aaral. Doon po tayo magbabase kung kailan natin kung kailan i-deklara ng lokal na pamahalaan na kung hanggang kailan suspendido po yung klase. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Major Balido po ng NDRRMC. Maraming salamat din po at magandang hapon.